Mga ka-Republic, nasa isang krusyal na sangandaan ang Barangay Ginebra dito sa kasalukuyang conference. Pagkatapos nilang pagharian ng Commissioner's Cup ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pinadapa sila ng Magnolia Hotshot sa huling Manila Clasico at inilagay sila nito sa napakadelikadong posisyon. Haharapin ng Ginebra ang Blackwater sa Linggo. Tinambakan nila ang mga ito sa kanilang unang laban, ngunit may taglay na bagong bagsik ang bossing ngayon pagkatapos nilang pataubin ang group leader na Phoenix Super LPG. Tiyak na naghahanda sila ng matinding ganti para sa Ginebra, isang restback na dapat paghandaan ng mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi maitatanggi sa kasalukuyang posisyon ng Barangay Ginebra sa team standings, maraming Ginebra fans ang kinakabahan. Sa huling Manila Clasico, talo ang Gin Kings 88-73. Ang masakit sa larong iyon, sa huling 3 minuto at 42 segundo ng laban, literal na natuyo ang opensa ng mga mag-aalak. Sino ang utak sa pag-lockdown na ito sa opensa ng mga bataan ni Team Cone? Walang iba kundi si L.A. Tenorio, nakabisado ang bawat sulok ng triangle offense ng Ginebra. 13 years siyang naglaro sa ilalim ng sistemang ito. Naging understudy niya si Arya Barrientos at kabisado niya kung paano ito itatrap. Resulta, 6 na puntos lang ang nailista ng Ginebra point guard at si Riley Grigsby, 15 puntos lang. Dahil nga sa kasulukuyan pang nagre-recover si Justin Brownlee, si Grigsby ang pansamantalang import ng Ginebra. 5 lang ang pumasok sa kanyang 19 na tira mula sa floor. Naikadena siya ng Magnolia defense. Naging malamya ang opensa ng Gin Kings dahil wala ang pamilyar na gravity at liderato ni Brownlee na siyang nagpapakalma kapag tila nawawala sa direksyon ang laro ng kupunan. Aminin natin ang masakit na katotohanan, malaking kawalan si Scottie Thompson. Noong nakaraang conference, bukod kay Justin Brownlee, isa si Scottie Thompson sa bumuhat sa Ginebra para ang kininang corona sa Commissioner's Cup. Hindi natin alam, may iniinda na pala siyang injury. Tiniis lang ang kirot ng hamstring dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang mga kakampi. Sa pagkawala ngayon ni Scottie, tila damay din ang pagbaba ng performance ni Arya Barrientos. Nangangapa siya sa laro kapag wala ang kanyang partner sa backcourt. May 2-3 win-loss record ngayon ang Ginebra. Sa Group B, kung saan ay nangunguna ang Phoenix at Rain or Shine, delikadong posisyon ang kinalalagyan ng Gin Kings sa panlima. May record na 3-3 ang Blackwater at kung matatalo pa ang Ginebra sa Linggo, mas magiging matibay sa number 3 position ng bossing, samantalang lalo pang mababaon ng Gin Kings sa record na 2-4. Kaya krusyal na maipanalo ng Ginebra ang laban sa Linggo at hindi ito magiging madali laban sa isang kupunang may bagong bagsik sa Arsenal matapos pataubin ang dating group leader na Phoenix sa score na 106-100. Sa huling larong ito ng Blackwater, nagkamada si Kentrell Barkley ng 34 points at nangalabaw ng 16 rebounds. Nagdagdag ng 26 points ang Phil-Am guard na si Cedric Bearfield at umayuda rin ng 15 points si RK Ilagan. Kung susumahin, ang tatlong ito ay umiskor ng kabuuang 75 points out of 106 ng buong kupunan. Ibig sabihin, higit pa sa 70% ng opensa ng Blackwater ay nanggaling sa kanilang kamay. Simula pa lang naman, sabi ng maraming Ginebra fans, kaya pa yan. Maaga pa, kaya pang umahon ng barangay. Pero suriin nating mabuti ang sitwasyon. Ngayong conference ay hinati sa 2 grupo ang 13 team. 7 sa Group A, 6 sa Group B na kinabibilangan ng Ginebra. Gagamitin ang crossover format sa quarterfinals. Ang rank 1 ng Group A ay makakalaban ng rank 4 ng Group B. Ang rank 2 ng Group A kontra sa rank 3 ng Group B. Ang Ginebra ay may record na 2-3 sa Group B. Nasa labas pa yan ng top 4. Kailangan na nilang manalo upang di mahulog sa bottom 6.
Now, halimbawang papasok sila sa top 4 pagkatapos ng 10 laro. Kung sila'y nasa number 4 or number 3, ibig sabihin, alinman sa number 1 o number 2 sa Group A ang kanilang makakatapat. At alam naman nating lahat, ang napakainit na NLEX ang number 1 sa Group A na sinusundan ng SMB. Aminin natin, habang maagay gustong iwasan ng sinumang team ang malalakas na kalaban. Kaya ngayon pa lang dapat nang kumilos ang Hinebra para makaiwas sa kalamidad. Ika nga, kung ayaw nilang magbakasyon ng maaga, dapat nilang itama ang takbo ng barko. Kunin nila ang panalo sa linggo kontra Blackwater. Pero ang tanong, sino ang posibleng maging X-factor ng Gin Kings kontra sa nagiging mabangis na kupunan ni Coach Pat Aquino? Una, si Ralco. Siya ang dapat maging glue guy o ang utak sa wing position. Kailangan ng Hinebra ang kanyang mataas na basketball IQ para patakbuhin ang triangle at kumuha ng mga crucial na rebounds. Pangalawa, si Isaac Go. Siya ang big guy na may kakayahang pumukol ng tres upang mapuwersang lumabas sa shaded area ang import ng Blackwater na si Kentrell Barkley. Kapag umibabaw si Barkley, magkakaroon ng espasyo sina Troy Rosario at Arya Barrientos na umatake sa ilalim. Nariyan din si Nards Pinto na kailangang dumikit kina Cedric Berfield at RK Ilagan sa pamamagitan ng kanyang pisikal na depensa. Sa bakbakan sa linggo, dito masusubukan kung buhay pa ba ang Neverside. Walang Scottie Thompson at wala ring Justin Brownlee, dapat mahanap ng Hinebra ang tapang at tamang diskarte upang manatiling buhay ang kanilang pag-asa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Jersky Formento mula sa Jordan. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, Merson Kabady Vlog na nasa Oman, nagpapayaman. At sa iyo rin, Roldan Advincula mula naman ito sa Mayorga, Leyte. At sa iyo rin, shout out Ricky Manansala, namimiss niya na raw si Mamay. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Destiny Pinlak. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.